Habang minamasdan na may kasiyahan ang kanyang mga nilalang sa lupa, binasbasan sila ng walang hanggan sa pagsasabi, magsipagpala kayo at magpakarami at punuin ng tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Nagalak ang mga tapat na hukbo ay nasaksihan ng bukang liwayway ng ika-6 na araw. At ano ang lilikhain ng Yahawa? Alahaya sa bagong araw na yon. Ang tanong na ito ay namayani sa isipan ng lahat ng mga makatuwirang nilalang. Sigurado sila na isang napaka-espesyal na bagay ang mangyayari. Itinaas ang mga makapangyarihang bisig, iniutos ng walang hanggan, maglabas ang lupa ng mga nilalang na may buhay, ayop sa kanilang mga uri, mga hayop sa bakuran, mga gumagapang na hayop at mga mababangis na hayop sa lupa. Ayon sa kani-kanilang uri, ang kanyang makapangyarihang tinig ay mabilis na narinig at sa mga kagubatan, at parang ang resulta ng kanyang malikaing kapangyarihan ay nakita. Ang mga hayop ng lahat ng uri ay nagising sa isang masayang pag-irol. Sa gitna ng isang paraiso ng ganap na kapayapaan, ng lupa ay naging lubhang maganda, tulad ng isang prinsesa na bihisan upang tanggapin ang kanyang hari at alahaya. Sino ang magiging espesyal na nilalang na iyon? Gumagalaw ng may kamahalan, ang walang hanggan ay bumaba sa mga kaluwalhatian ng bagong mundo at tumungo sa hardin ng Eden, ang lugar ng banal na trono. Ang mga anghel ng liwanag ay sumama sa kanya ng may paggalang at huminto tulad ng mga ulap sa ibabaw ng mga langit ng paraiso. Ang buong sansinukob ay nanood ng may malalim na interes sa pag-unlad ng mga gawa ng manlilikha bilang tugon sa mga paratang ng kanyang mga kaaway. Ang sandali ay mapapasya, ang lahat ay nagtapay-watig na, patutunayan ng walang hanggan na hindi siya isang tirano o makasarili sa pamamagitan ng pagluklok sa isang tao sa bundok ng Sion. Si Satanas at ang kanyang mga tagasunod ay hindi nagdududa na ang kaharian ay ibibigay sa kanila, at maghahari silang matagumpay sa sinapupunan ng sinaunang kalalimang iyon, kung saan ang kadiliman at liwanag ay magkasalikop na ngayon. Ang mga sakop ng liwanag ay nanginig sa pananaw na iyon. Sa tabi ng pinagmumulan ng ilog ng buhay, ang walang hanggan ay lumuhod ng suleme. At gamit ang mga natural na elemento ng lupa, sinimulan niyang hubugin ng may labis na pagmamahal ang isang espesyal na nilalang. Pagkaraan ng ilang sandali, ang katawan walang buhay pa ng unang tao ay iniyumang sa harapan ng manlilikha. Tiningnan siya ng walang hanggan, at matapos haplusin ang kanyang malamig at kulay rosas na mukha, hiningahan niya ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay nagsimulang mabuhay. Para bang nagising mula sa isang panaginip, ibinukas ng lalaki ang kanyang mga mata at tiningnan ang magiliw na mukha ng kanyang manlilikha ng umiti, at hinalikan ng kanyang mukha na ngayon ay kulay rosas at puno ng buhay. Siya ay nabagbag ng marinigang walang hanggan na nagsabi sa isang banayad at magiliw na tinig, "Anak ko, aking minamahal na anak." Dahil ipinanganak siya sa lupa, ang unang lalaki ay tinawag na Adan. Inihatak siya sa kamay, itinaas siya ng walang hanggan, nang hindi napapansin ang tanawin ng ningning na nakapaligid sa kanya. Si Adan, bilang pagpapahalaga sa pag-iral, niyakap ng mahigpit ang manlilikha at nagpatira pa sa paggalang na pagsamba. Ang mga tapat na hukbo na humahanga sa kanya ay nasaksihan ng dakilang katuparan ng Yahawa. Alahaya na nabagabag sa kilos ng tao, at sila rin ay nagpatira pa sa paggalang na pagsamba. Pagkatapos ay pinagsama nila ang mga tinig sa isang awit ng kagalakan bilang pagbati sa espesyal na nilalang na iyon. Na nagising sa buhay sa isang napakaalagang sandali, para sa isang segumpay.
isang paglalakad ng hindi malilimutang mga sorpresa. Ipinaalam kay Adan ang kagandahan ng kanyang tahanan. May paghanga, nakita niya ang bundok ng Sion kung saan dumadaloy ang ilog ng buhay sa isang galon ng liwanag. Ang maluwalhating bundok ay nakaluknok sa isang magandang baghari. Sa kanyang mga hakbang, sinundan niya ang landas ng kristalinong ilog na dahan-dahan tumagano.